Nahulog si Draco sa malalim na pag-iisip, matapos ang pag-uusap nila ni Doc Amy. Nahilamos niya ang mukha dahil sabay-sabay nagsidatingan ang kanyang problema. Nagpakawala muna siya ng malalim na buntong hininga, bago lumabas sa kanyang library. Ilang sandali pa, dala niya ang food tray ng mga pagkain na personal niyang niluto sa kusina, pumasok siya sa loob ng kanyang silid kung saan nakahiga si Sanaya. Nakita niyang tulog pa rin ito. Dahan-dahan muna niyang inilagay ang mga pagkain sa bedside table, bago umupo sa gilid ni Sanaya. Kinuha niya ang kamay nito na may nakakabit na swero, at dinala sa kanyang labi upang dampian ng masuyong halik. Naawa siyang tingnan ng kanyang asawa, na pilit nilalabanan ang sakit para lang mahanap si Alex Montenegro. I love you babe. Gagawin ko ang lahat para sa iyo, at sa mga anak natin. Sana, patuloy kang lumaban para sa kanila, dahil hindi ko alam kung kailan ako makakabalik. Lagi mong tatandaan, mahal na mahal kita, kaya sana huwag kang sumuko. Magpagaling ka babe, naghihintay na sayo ang mga anak natin. Matapos sabihin, ilang minuto pa siyang nanatiling nakaupo sa tabi nito, bago tumayo at masuyong hinalikan ang kanyang asawa sa noo. Hindi na lang niya ito ginhising para makapagpahinga ng matagal. Naglagay na lang siya ng sticky note sa bedside table nito, upang hindi na ito magtaka sakaling malaman na wala siya paggising niya. Boss, nakahanda na po ang lahat ng mga tauhan natin sa ibaba. Pagbibigay alam ni Troy habang nakadungaw sa pintuan ng silid. Sige, susunod ako, agad na sagot ni Draco, habang nananatiling nakatitig sa natutulog na asawa. Babe, aalis na ako. Kailangan ko nang tapusin ang problema nating ito kay Alex Montenegro. Ingatan mo palagi ang sarili mo. Mamimiss kita, kayo ng mga anak natin. Saglit siyang nagpahid ng luha, at hinalikan muna si Sanaya sa labi bago tumalikod. Mabigat ang kanyang mga paa sa paghakbang, na tinungo ang pintuan. Babe, sandali. Agad na lumingon si Draco nang marinig ang boses ni Sanaya, na tumatawag sa kanya. Nakita niyang puno ng nagbabadyang luha ang mga mata nito, habang nakatitig sa kanya. Waring sinasabi na ayaw nitong umalis siya. Hindi alam ni Draco na kanina pagising si Sanaya, at narinig niya ang lahat ng sinabi nito. Hindi na siya nakatiis na hindi kausapin ang asawa, kaya siya bumangon sa kama at tinawag ito. Bakit babe? Nakangiting tanong niya, pilit tinitibayan ang loob upang hindi mahalata ang kanyang pagiyak. I love you babe. Naluluhan na bigkas ni Sanaya, dahilan upang takbuhin ni Draco ang distansya sa pagitan nilang dalawa. Niyakap niya ito ng sobrang higpit, habang patuloy sa pagbagsak ang kanyang mga luha. Babe, kailangan pa bang umalis ka? Saan ka pupunta? Humihikbi na tanong ni Sanaya. Hinarap ni Draco ang asawa, ngunit nanatili pa ring nakayakap ang mga kamay niya sa baywang nito. Babe, dahil kailangan. Ayaw kong mauunahan pa tayo ni Alex Montenegro. Idadamay niya pati mga anak natin. Hindi lang ang pagiging Eagle Queen mo ang gusto niyang burahin. Pati pagiging Demon King ko gusto niya ring maangkin. At kapag nangyari yun, kawawa ang mga anak natin babe. Kaya kailangan ko itong gawin. Magaling na ako babe, isama mo ako. Sabay nating harapin si Alex Montenegro. Umiiyak na pangungumbinsi ni Sanaya sa asawa. No. Makinig ka babe, kailangan ka ng mga anak natin. Alam na ni Sandra na buhay ka, at may idea na rin siya na alam ko na ang pagpapanggap niya bilang ikaw. Protektahan mo ang mga anak natin, andyan si Mike, alam na niya ang dapat gawin. Lahat ng command mo susundin nila habang wala ako. Ipinaalam ko na kay Lolo Harry ang totoong nangyari. Hindi ko alam kung nagtagumpay si Doc Amy na sabihin sa kanya ang lahat. Kailangan mong magpagaling babe. Ipunan mo ang lakas mo para harapin si Sandra. Huwag kang matakot, na baka malaman ni Alex dahil alam na niya. Yamakap ng mahigpit si Sanaya sa asawa, habang patuloy pa rin sa pagbagsak ang kanyang mga luha. Mag-ingat ka babe, lagi mong tatandaan na mahal kita. Hihintayin namin ang pagbabalik mo, pangako mong babalik ka. Tumango-tango din si Draco, habang hinahayaan ang kanyang luha sa pagpatak sa balikat ng asawa. Pangako babe, babalik ako. Ngunit pangako mo rin sa akin, na patuloy kang lumaban para sa mga anak natin, ituloy mo ang heart transplant. Sige, ituloy ko ang surgery kapag nakabalik ka na.
Sa ngayon, kailangan ko munang harapin si Sandra. Tatawagan ko ang kilala kong sikat na surgeon, para maibalik sa dati ang mukha mo. Nang sa ganun mabilis kang paniwalaan ng mga anak natin, na ikaw ang tunay nilang ina. Kailangan nating magmadali, babe. Nagsimula na ang mga kalaban natin. Kumalas si Draco mula sa pagkakayakap kay Sanaya. Hinawi niya ang ilang hibla ng buhok nito, na nakatikip sa pisngi niya. Basta mag-ingat ka ha, sa tuwing nanghihina ka, isipin mo lagi ang mukha kong ito. Kahit ang dami na nangyari sa akin, ilang beses man akong pagtangkaan nilang burahin, patuloy pa rin akong bumabalik sa inyo ng mga anak ko. Kaya dapat ganun ka rin. Kahit anong mangyari, bumalik ka. Naiiyak ulit niyang wika kay Draco, at muling niyakap ito. Napapangiti si Draco dahil sa ginawa ng asawa. Ngayon pa lang namimiss na niya ang paglalambing nito. Parang pinipiga ang puso niya, na iwan ang asawa at mga anak niya sa ganitong sitwasyon. Ngunit ito lang ang tanging paraan, para maligtas niya ang kanyang pamilya. Sa huling sandali, tinawid niya ang pagitan ng mga labi nila ni Sanaya. Agad namang gumanti si Sanaya sa mga halik nito. Sa pagkakataong ito wala silang ibang iniisip, kundi ang iparamdam na kailangan nila ang bawat isa. Till death do us part, kamatayan lang ang tanging makapagpahiwalay sa kanilang dalawa. I love you so much babe. Kailangan ko nang umalis, baka magbago pa ang isip ko, at ayaw ko nang umalis sa tabi mo. Ginawaran siyang muli ng masuyong halik ni Draco sa labi, bago mabilis ang mga hakbang na lumabas ng pintuan. Patuloy sa pagbagsak ang mga luha ni Sanaya, habang nakatingin sa pintuan. Wala na si Draco, pero nanatili pa rin siyang nakatingin sa kawalan. Lumaban ka babe, para sa mga anak natin. Biglang pumasok sa isipan niya ang sinabi ni Draco. Agad niyang pinatatag ang sarili. Tinanggal niya ang swero na nakakabit sa kamay niya. Doktor din siya kaya alam na niya ang dapat gawin. Kailangan niyang ipunan ang kanyang lakas, para sa mga anak niya. Lumabas siya ng silid at mabilis na tumakbo sa terrace. Nakita niya ang ilang unit ng sasakyan, lulan ang daming tauhan na isinama ni Draco. Akmang papasok na si Draco sa loob ng kanyang sasakyan, nang mapansin niya sa itaas si Sanaya na katunghay sa kanilang pag-alis. Kinaweyan niya ito at hinagisan ng halik, na agad namang sinalo ni Sanaya at dinala sa kanyang labi. Tuluyan na namang bumagsak ang kanyang mga luha, habang nakatingin sa papalayong sasakyan ng asawa. Ilang sandali pa ay bumalik siya sa silid ni Draco, at kinuha ang kanyang cellphone upang tawagan si Mike. Hello Mike, sunduin mo ako dito sa mansyon ng King. Babe, I'm leaving first. I don't know when I'll be able to return. Always take care of our children. I love you. Napapaluha si Sanaya, pagkatapos niyang basahin ang laman ng sticky notes na iniwan ni Draco sa bedside table niya. Promise me my love, babalik ka, asal niya sa sarili. Katatapos lang niyang kumain, nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Madam, nandito na po ako sa ibaba. Narinig niyang wika ni Mike pagkatapos sagutin ang tawag. Sige Mike, pababa na ako. Agad na siyang naghanda ng sarili, at mabilis ang mga hakbang na bumaba ng hagdan. Pag-angat niya ng mukha, saglit pa siyang natigilan nang biglang lumuhad si Mike, at nakayuko ang ulo habang hinihintay ang paglapit niya. Tumayo ka Mike, bakit ka nakaluhod? Utos niya nang malapit na siya sa harapan nito. Agad namang tumayo si Mike, at nagsulot kay Sanaya. Mahalata ang namumuong luha mula sa sulok ng kanyang mga mata. As our captain's wife, I'll do my best whatever it takes to serve you, Madam S. Magalang at snappy na pagbigkas ni Mike, habang taas noong nakatayo at nakasulot sa kanya. Thank you Mike, seryosong sagot ni Sanaya at gumanti din ng sulot sa kanya. Let's go, dagdag na wika niya, at sabay silang lumabas ng Demon King Mansion, at tuluyang nilisan ang kagubatan na yon. 2 days after, anong pinaplano mong gawin ngayon, madam? Biglang tanong ni Mike habang bumibiyahe sila pauwi. Sinundo niya si Sanaya, pagkatapos ng 2 araw na pahinga nito sa klinik ni Dr. Catherine, isang cosmetic surgeon, na tinawagan ni Draco, upang mag-perform ng surgery na maibalik sa dati ang kanyang mukha. Nagulat pa nga si Mike, nang makitang mas lalo pa siyang gumanda, kaysa dating anyo niya. Nakasuot siya ngayon ng buckle-belted wide-leg jumpsuit, upang matakpan ang sugat sa kanyang paa.
Sisimulan ko na ang paniningil Mike. Babawiin ko ang akin. Madiin niyang sagot kay Mike, habang matalim na nakatingin sa labas ng bintana ng sasakyan. Nasa mansion po ng mga Ferrer si Sandra ngayon, kausap si Chairman Harry at Madam Selina. Kaya po ako nagmamadali, dahil alam kong hindi kakayanin ng mga tauhan ko na pigilan si Sandra, upang dalhin ang mga anak mo kung si Chairman Harry na mismo ang nag-uutos na ipadala sila. Binalingan ni Sanaya si Mike nang may pagtataka. Hindi pa ba alam ni Lolo ang tungkol sa akin? Tumawag si Boss Draco sa akin kanina, at pinaalam niyang hindi nagtagumpay si Doc Amy, na sabihin kay Chairman ang tungkol sa voice record na pinadala niya sa matanda, dahil laging nakabuntot si Sandra, kaya minadali niya akong masando ka. Nagngingit-ngit ang kalooban ni Sanaya, dahil sa narinig. Hindi niya hahayaang magtagumpay si Sandra na dalhin ang mga anak niya. Maglalaban muna sila bago mangyari yun. Nakahanda na ba ang mga tauhan mo sa pwedeng mangyari mamaya Mike? Alam na nila ang kanilang gagawin mamaya Madam S. Tumango lang si Sanaya. Kamusta na ang mga bata? Dagdag niyang tanong. Nasa pangangalaga po sila ngayon ng Little Boss, Madam S. Nang malaman niyang dumating si Sandra, isinama niya lahat ng mga kapatid niya, pati ang kanilang yaya sa playhouse sa likod ng mansion, sa takot na baka pagbuhatan sila ng kamay, ng kinikilala nilang ina kapag nakita sila. Bumagsak ang luha ni Sanaya, dahil sa kanyang mga narinig. Ang bata pa ni Alaric para madamay sa problema namin ng kanyang ama. Parang hinihiwa ang kanyang puso, nang muling maalala ang pagkawala ng isang daliri nito noong maliit pa siya. At ngayon, muli na naman niyang pinasan ang malaking responsibilidad, para protektahan ang mga kapatid niya, mula sa pang-aapi ni Sandra. Nakuyam ni Sanaya ang kanyang kamao sa sobrang galit. Samantalang sa mansyon ng mga Ferrer, maririnig ang samot-saring iyak ng quadruplets, sinabayan pa ng malakas na iyak ni Adira, habang puwersahang hinihila ng kanilang pekeng ina, hanggang sa umabot sila sa harapan ng gate ng mansion. Mami ayoko po, dito lang po ako kina lolo at lola, please, umiiyak na wika ni Adira, habang pilit kinakalas ang kamay mula sa higpit na pagkakahawak ng kanyang ina. Karga ni Alaric ang lalaking kapatid na si Zale, habang hinahabol din ng kanyang pekeng ina, upang pigilan na masaktan ang kanyang kambal. Wala ang yaya ni Zale, dahil inutusan niya ito kanina na magtimpla ng gatas sa loob ng mansyon para sa quadruplets. Si Aliyah, Arabella, at Adrian naman ay karga din ng kanilang mga bagong yaya, habang nakasunod din sa likod ni Alaric. Ayaw mo talagang sumama ha, pinapahirapan mo pa talaga ako. Sige tingnan natin kung hindi ka sasama sa gagawin kong ito, sabay kuha niya ng walis ting-ting, mula sa kamay ng dumaang hardinero. Mami huwag. Sasama na po kami sa inyo, huwag niyo lang saktan si Adira. Hamarang agad si Alaric nang makitang akmang hahampasin na ng pekeng ina si Adira ng walis. Tumabi ka dyan, tuturuan ko ng leksyon ang batang ito. Sabay tulak niya sa katawan ni Alaric, kaya siya na outbalance at natamba. Mabuti na lang at nakatukod agad ang isang kamay niya, kaya walang nangyari sa karga-karga niyang kapatid. Gayunpaman naging dahilan pa rin ito, upang lalong bumulaho ng iyak si Zale, sa sobrang takot at pagkabigla. Puno ng puot ang mga mata ni Alaric, habang nakatingin sa kanilang pekeng ina. Sanaya, anong ginagawa mo sa mga anak mo? Sigaw ng kanilang lolo Harry, habang paika-ikang bitbit ang sangkod na lumapit sa akalang si Sanaya. Diyos ko naman apo, bakit mo kailangan saktan ng mga anak mo? Ano ba ang nangyayari? Puno ng pag-alala na wika ni Lola Selina, at tinulungan si Alaric na makatayo. Huwag na kayong makialam dito Lola, Lolo, anak ko po sila, kaya alam ko kung ano ginagawa ko. Nagpipigil sa galit na sagot ni Sandra. Ano, Sanaya, hindi pwedeng hindi kami makialam. Apo na rin namin sila. Sanaya, hindi tama na sinasaktan mo sila, sa ginagawa mo lalo mo lang silang tinuturuan na magrebelde sa'yo. Kausapin mo lang sila ng maayos. Hindi na madadalas sa maayos na usapan itong mga apo ninyo, lalo na itong marteng batang ta. Palibas na spoiled ng kanyang ama, kaya hindi na niya ako sinusunod, at ayaw pang sumama sa akin pauwi. Yan lang ba ang problema? Kung ayaw niyang sumama sa'yo, kami na lang ang maghahatid sa kanila pauwi. Baka gusto pa niyang makasama kami ng lola niya. Lo, hindi pwede.
Nakapag-usap na tayo tungkol dito, di ba? Sa ayaw at sa gusto nila, sasama sila sa akin pauwi. Pagkasabi, binalingan niya ang tatlong yaya na nakatayo sa gilid ni Alaric. Hoy kayo, hali kayo rito. Nagkatinginan ang mga yaya, at sabay na binalingan si Alaric. Nagtatanong ang kanilang mga mata, waring nagpapahiwatig kung susundin ba ang peking Sanaya o hindi. Umiling si Alaric, tanda ng hindi pagsang-ayon na lumapit sila. Nasaksihan naman ito ng kanilang peking ina, kaya ito galit na galit. Alaric, pati ikaw, gusto na ring suwayin ako ngayon. Sigaw ni Sandra, habang dahan-daang lumalapit kay Alaric. Oo, hindi ko hahayaan na saktan mo ang mga kapatid ko. Ibinilin sila sa akin ni Daddy. Walang hiyang bata ka, sumasagot ka na. Akmang sasampalin na ni Sandra si Alaric, ngunit agad siyang natigilan nang bigla niyang marinig ang huminto na sasakyan sa labas ng gate. Nang makitang si Mike ang bumaba ng sasakyan, nagngingit-ngit ang kanyang kalooban. Isa pa ang lalaking ito na humaharang din sa mga plano niya. Biglang nagkunot ang noo ni Sandra, nang makita si Mike na umikot sa kabila, at binuksan ang pintuan ng kotse. Agad siyang kinabahan nang una niyang makita ang stiletto heels black shoes, na tumapak sa lupa. Pinasadahan niya ng tingin, mula pa hanggang sa huminto ang mga mata niya, sa mukha ng nagsusuot nito. Ganon na lang ang kanyang pagkasindak, nang makita ang mukha na ginaya niya. Sanaya, nangangatil niyang asal, halata na hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Taas noong nakatayo si Sanaya sa gilid ng kotse. Nakasuot ito ng all-black buckle-belted wide-leg jumpsuit with off-shoulder too. Mas lalo itong gumanda, at pinatapang ang aura sa bloody red nitong lipstick at black shade. Agad namang nag-assemble sa apat na pangkat ang lahat ng mga Delta Task Force. Na naka-all-black suits din sa pamumuno ni Mike, at mabilis na humarap kay Sanaya. Makikitang lahat sila ay pantay-pantay ang mga linya, na nakatayo sa harapan ni Sanaya, at sabay-sabay na nagsulot. Parang mafia queen ang aurahan na gumanti na rin ng sulot si Sanaya sa mga ito. Di nagtagal ay naghati ang kanilang linya, at binigyang espasyo si Sanaya na makadaan sa gitna nila. Mabilis naman na binuksan ng mga elite ang gate upang makapasok siya. Anong ibig sabihin nito, Sanaya? Naguguluhan na tanong ni Chairman Harry, habang nakatingin sa akal ang apo niya. Lolo, impostor ang babaeng yan. Ginaya niya ang mukha ko. Natarantang sagot ni Sandra, nang makitang papalapit na sa kanya si Sanaya. Slap! Agad na amigkas ang kamay ni Sanaya, at dama po sa pisngi ni Sandra, nang makaharap na niya ito. Nasa po ng huli ang kanang pisngi, dahil sa lakas ng pagkakasampal sa kanya. Walang hiya ka, nagpipigil sa galit si Sandra. O ano, magrereklamo ka? Ang lakas ng loob mong saktan ang mga anak ko, anong karapatan mo para pagbuhatan sila ng kamay? Nag-aapoy ang mga tingin ni Sanaya, habang tinatanong si Sandra. Anak ko sila. Ikaw, isa kang impostor. Hulihin niyo ang babaeng yan. Naghi-hysterical si Sandra, habang sinisigawan ng mga Delta Elite, na nagsisilbing gwardya ng buong mansyon. Isa na namang sampal ulit ang pinadapo ni Sanaya, sa kaliwang pisngi ni Sandra. Nanggigigil na talaga siya, kulang pa ang mag-asawang sampal na binigay niya, kumpara sa sakit na nararamdaman niya ngayon. Ang masaksihan na sinasaktan ng mga anak niya. Sapo ang magkabilang pisngi na sinampal, binalingan ni Sandra si Chairman Harry, habang nagmamakaawa. Lolo, maniwala po kayo. Ako ang totoong Sanaya at hindi siya. Tulungan ninyo ako, Lolo, humahagulgol na wika ni Sandra, habang papalapit kay Chairman Harry. Sa nakita ni Sanaya, bigla niyang sinabunutan ang buhok ni Sandra, at kinaladkad palayo sa matanda. Sandali, nalilitong pigil ng matanda, sa maaring gawin ni Sanaya kay Sandra. Ano ba talagang nangyayari? Sino sa inyo si Sanaya na apo ko? Lolo, ako ang nag-iisang anak ni Aura Ferrer at Dave Colster. Kaya ako naging Ferrer dahil ayaw pumayag ni Mommy. Nadalhin ko ang pagiging Colster ni Dad. Alam ko ang lahat sa buhay ko. Siya, subukan niyo siyang tanungin kung alam niya ang nakaraan ng tunay na Sanaya Ferrer. Nang makitang hindi pa rin makapaniwala ang matanda, tuluyan ang bumuhos ang luha ni Sanaya. Lo, kahit hindi ko sabihin, makikilala mo ako, tingnan mo ako sa mga mata,
pwedeng gayahin ang mukha ko, pero hindi ang mga mata ko. Mararamdaman mo na ako ang tunay ninyong apo lolo. Naluluhang wika ni Sanaya. Hindi, nagsisinungaling siya. Ako ang tunay ninyong apo, Lolo Harry, Lola Selina. Ako, maniwala po kayo. Alam ko rin ang nakaraan ko. Singit ni Sandra. Tumahimik ka. Galit na tinadyakan ni Sanaya ang tiyan ni Sandra, dahilan upang mamilipot ito sa sakit. Anong proof mo na ikaw ang tunay na Sanaya? Suot ko ang kwentes, patunay na isa akong Ferrer, kaya tumigil ka na. Isa pang kasinungalingan ang lalabas dyan sa bunganga mo, sisirain ko yang peking pagmumukha mo. Galit na banta ni Sanaya. Ngunit ang mga sumunod na pangyayari ay hindi niya inaasahan. Sige, subukan mo at pasasabugan ko rin ang bungo nitong anak mo. Biglang sigaw ni Sandra nang mahablot niya si Aliyah mula sa kanyang yaya, at tinutukan ito ng ano na kinuha niya mula sa bag niya. Bumulaho naman ng iyak ang bata, dahil sa pagkabiglan ng puwersahang hinablot siya. Sandra, huwag mong idamay dito ang anak ko. Tama na ang mga kasalanang ginawa mo. Tumigil ka na. Tumigil. Sa tingin mo ganun lang kadali. Bakit ba hindi ka mawala-wala Puniemos na babae ka? Ano bang meron dyan sa katawan mo, at hindi ka pa rin sinusundo ni kamatayan? Sandra, pakawalan mo ang anak ko, huwag mo siyang idamay. Matapang ka diba? Ako ang harapin mo, huwag mong gamitin ang bata para lang makaganti sa akin. Sanaya, sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? Ano naman ngayon kung gagamitin ko itong anak mo? Naninigurado lang naman ako malay ko ba kung anong pinaplano nyo laban sa akin? Hindi ako baplak Sanaya, magkakasubukan muna tayo, bago nyo ako mahuhuli. Parang nababaliw na sigaw ni Sandra. Walang hiya ka, mahigit 1 taon kang nagpanggap bilang apo ko, yun pala isa kang impostor. Galit na galit si Chairman Harry, dahil sa kanyang mga nalaman, mula sa pag-uusap ng dalawa. Hahaha, hoy matanda, mahigit 1 taon na din akong nasusuka, kapag tinatawag ko kayong lolo. Akala mo ba madali lang ang magpanggap? Ngunit salamat pa rin dahil hinayaan mo akong magnakaw ng pera, mula sa kumpanya ninyo, mga bilyon na rin siguro ang nakuha ko. Walang hiya ka, kaya pala ang laki ng losses ng kumpanya. Yun pala ikaw ang may kagagawa ng lahat ng pagnanakaw sa kumpanya. Biglang naninikip ang dibdib ni Chairman Harry, dahil sa sobrang pagpipigil ng kanyang galit, dahilan upang matamba siya at mawala ng malay. Harry, Harry, umiiyak na sigaw ni Lola Selina, Sanaya ang lolo mo. Lolo, tarantang sigaw ni Sanaya, at mabilis na tinakbo ang pagitan nila ng kanyang lolo, na ngayon ay nakahandusay na sa sahig. Galit na binalingan niya si Sandra, na pangiti-ngiti lang sa gilid habang nanunood sa kanila. Walang hiya ka Sandra, oras na para matapos ang lahat ng mga kasamaang ginawa mo. Agad na sumeryoso ang mukha ni Sandra, nang makitang nakatutok ang lahat ng armas ng mga Allied Task Force, na nakapalibot na ngayon sa kanya. Huwag niyo hayaan na makatakas ang babaeng yan. Magtutuos kami mamaya. Galit na utos ni Sanaya, habang binibigyan ng first aid ang lolo niya. Di nagtagal at nagkamalay na rin ito. Inutusan niya ang ilang miyembro ng Allied, upang dalhin ang 2 matanda sa Sanaya Hospital, at saka tinawagan si Amy. Amy si Sanaya, pinadala ko si lolo dyan sa main branch ng hospital. Please, gamutin mo muna siya, inatake siya sa puso. Kailangan ko munang iligtas ang anak ko sa kamay ni Sandra. Yes Doc Sanaya, makakaasa po kayo. Ihahanda ko ang VIP room sa pagdating nila. Thank you, Amy. Agad niyang pinatay ang tawag, at binalingan ang kanyang mga anak. Alaric, Adira, hali muna kayo rito. Naluluha na mahigpit na niyakap ni Sanaya si Alaric, habang karga nito si Zale na kanyang kapatid. Lumapit din si Adira at yamakap din sa ina. Lumuhad si Sanaya, at niyakap ang 3 anak, habang hinahalikan sa kanilang noo. Namiss ko kayo mga anak. Sorry na damay kayo sa gulo na pinasok ng mommy at daddy. Mommy, sambit ni Alaric, nang sa wakas na kumpirma niyang siya nga ang tunay nilang ina. Kahit isang salita lang ang lumabas sa kanyang bibig, ngunit punong-puno yun ng pagmamahal at pag-unawa sa kanyang ina. Naluluha niyang niyakap ito ng mahigpit. Don't worry mommy, I'm older now, and I understand everything happening to you and daddy. Napapangiti si Sanaya, dahil sa naging sagot ng kanyang panganay,
Oo nga, nagbibinata na ang anak ko, patuloy sa pag-agos ang luha niya, habang nakayakap kay Alaric. Ako din mommy, nagdadalaga na rin. Singit ni Adira. Hindi ito kagaya ni Alaric na mabilis makaintindi sa mga nangyayari sa paligid niya. Nasanay kasi itong laging nakadepende sa kanyang Daddy Draco at Kuya Alaric, dahil spoiled siya ng mga ito. Oo na, ikaw din. Ayaw mo talaga magpahuli sa kuya mo, sabay pisil ni Sanaya sa tungki ng ilong ni Adira, at muling niyakap din ito. Hinarap niya ulit si Alaric, at masinsinang kinausap. May binulong siya dito na agad naman naintindihan ni Alaric. Ilang sandali pa, sinama na ni Alaric ang lahat ng kanyang mga kapatid, na pumasok sa loob ng bahay, maliban na lang kay Aliyah na karga pa rin ngayon ni Sandra. Nang makitang safe na ang mga anak niya, na pumasok ng mansion, muling hinarap ni Sanaya si Sandra.